na pagdalo ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte dito po sa walang katapusang nagdagdag pa bukod sa Quadcom ay gusto pang usigin pati sa Senado, no? Mabuti naman yan para maipaliwanag ni Tatay Digong. Pero yun nga, no? Hopefully, sana hindi lang po yung investigasyon ng war on drugs. Mayroon po 61 billion na dinideny na po ni Saldico, no? Na merong 61 billion o merong malaking halagang flood control project dito sa Bicol region. Sana po wag kayong makontento na panay Duterte lang ang uusigin nyo. Ha? Ako po, punong-puno na kami sa mga lintik na mga senador at congressman na to eh. Puta, nasa gitna tayo ng bagyo, hindi nyo man lang ipagpaliban. Dapat unahin ninyo yung 61 billion. Nasaan yun? Dinideny na eh. Ibig sabihin, naglaho na yan. Akusasyon ng kapwa nyo, senador. Aatin po tayo. Bakit hindi? Para mapahiya yung mga senador na yan na mapahiya yung waiter nito ni Lisa. Pero bago yan, habang naghihintay po tayo makalimandaan, ganito po tumugon ang Pangulo, no? Pakinggan nyo po kung paano po magtrabaho yung totoong Pangulo, hindi po yung overacting president na nakikita natin ngayon na sabay-sabay nagtuturo, sabay-sabay na tinuturo yung baha, nasa eroplano na nagtuturo pa ng baha, sabay-sabay na meeting katakot-takot, humupo na yung bagyo, tsaka nag-iikot, kaya tsaka nagbibigay. Eto po, ano ang sinasabi ni PRRD? 2 to 3 days before, handang-handa na dapat. Pakinggan nyo po si PRRD. Ito po, balita noong araw, 2018, panahon po ni Ompong. Sa mga hindi po nakakaalala, si Ompong po, top 10 po to sa pinakamalalakas. Alam nyo po ba na panahon po ni Pangulong Duterte, 4 sa top 10 na most destructive nangyari po sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero wala po tayong angal na narinig sa mamamayan dahil handa po ang presidente noon, no? Sino-sino po 'yan? Si Rolly, si Ompong, si Odette, tsaka si Ulysses. 4 sa pinakamalalakas na bagyo sa buong Pilipinas naganap kay Duterte. Marunong talaga yung nasa taas eh. Hindi binibigay. Ito po, kinukumpara kasi, sabi daw, konti lang daw ang patay kay Christine. Dapat nga wala eh. Kasi mahinang bagyo po to eh. Alam niyo po ba si Ompong? 285 kilometers per hour. Ito po si Christine, alam niyo po kung gaano lang? 95 kilometers per hour. O lamang po ng 200 kilometro per oras. Ang lakas ni Ompong. Pero ganito po maghanda. Mabuti may balita pang ganito sa PTV4 noon. Pakinggan nyo lang po, mga 3 minuto lang to. Ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghahanda ng pamahalaan sa nalalapit na pananalasa ng Typhoon Ompong. Maliban sa rescue at relief operations, pinatitiyak ng Pangulo ang maayos na komunikasyon para sa mabilis na pagresponde. Andre Angelica, makulimlim na panahon na ang nararanasan sa bahaging ito ng Malacanang. Si Pangulong Rodrigo Duterte isinagawa na ang AFP-PNP Joint Command Conference kagabi na dapat sana'y gagawin ngayong hapon. Sa ambush interview ng Pangulo kahapon sa NDRRMC sa Campaginaldo, sinabi nito na posibleng sa Surigao o sa Davao City siya mag-monitor ng bagyong si Ompong. Pero nauna nang sinabi ni President tumigil ka muna sa kadadaldal mo. Posibleng dito sa Malacanang Sagdalit lang. ang Pangulo. Narito ang report. Okay. Ayaw tumigil eh.
Handa na lahat para tugunan ang epekto ng malakas na bagyong Ompong sa Regions 1, 2, 3, Cordillera Administrative Region at iba pang lugar sa bansa. Kontento naman si Pangulong Rodrigo Duterte na nagsagawa ng command conference sa NDRRMC para tiyakin ang kahandaan ng gobyerno. The nitty-gritty was already discussed, so I could understand already the apparatus being placed there in the meantime, waiting for the crisis to happen because every typhoon is always a crisis. Mananatili si Pangulong Duterte sa Malacanang para i-monitor si Ompong. Itinalaga nito si Presidential Advisor for Political Affairs Francis Tolentino bilang kanyang conduit. I think he's going to go there also, but more of just observe the operations because okay naman ang lahat. Everything that needs to be done is nandoon na. So all he has to do is to report to me the progress of the whatever is being presented by the typhoon there in those places. Inatasan rin ng Pangulo ang mga miyembro ng gabinete na magsiuwi sa kanilang probinsya para tulungan ang kanilang mga kababayang maapektuhan ng bagyong Ompong. Nais rin ng Pangulo na palakasin ng gobyerno ang epektibong komunikasyon sa panahon ng kalamidad. There is one line for all government agencies, including the Department of Defense. But another line for just the military and the uniform police. Meron silang they have their own. But I think that we should by this time have one only para isang tawagan lang. And if you can work on that, maybe towards the end of the year, next year we can have it. Gusto ko dalawa. Huwag pakialaman yung military pati police. We have just that one line, but they can connect with the line for all departments. Sa kasalukuyan ay nakapreposition na ang mga relief assistance sa mga apektado ng bagyo. Sa tala ng NDRRMC, aabot sa mahigit 4 na milyong katao magiging biktima ni Ompong. Ikinasana ng AFP ang lahat ng transportation at mobility assets sa rescue operations. Inatasan na rin ng Department of Finance ang Bureau of Customs na ipalabas ang nakumpiskang bigas at canned goods para ipamahagi sa mga apektadong lugar. Activated na rin ang Task Force Resiliency ng Department of Energy para sa mabilis na restoration ng power supply sa mga nasalanta ni Ompong. Ng Malacanang sa mga lugar na dadaanan ng bagyong Ompong na manatiling nakatutok sa mga estasyon ng pamahalaan para sa pinakahuling lagay ng panahon at sumunod sa mga direktiba ng kani-kanilang lokal na pamahalaan para makaiwas sa disgrasya o panganib dahil sa bagyo. At yung... Nakita nyo po, no? Ano ko lang po kayo doon sa balita na yun. Makulimlim na po ang balita po nung nag-reporter. Makulimlim na po ang lagay ng panahon dito sa Malacanang. Wala pa po yung bagyo. Kagabi pa po nag-meeting si Pangulong Duterte sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo. Malinaw na po ang mga direktiba, okay na po ang lahat, handa na po ang lahat, pati pagkain, naka-preposition na po. Pati yung wordings, preposition na ang lahat. Inatasan na lahat ng mga government services para sa rescue operation, nakakalat na sa Region 1, 2, 3, kung saan dadaan po si Ompong. Pati po yung posibleng biktima, hindi po mawawala ng biktima eh. Pati po yung posibleng biktima na 4 million, natukoy na po. Tukoy na po lahat kasi pwedeng tukoyin eh. Yung isang pangulo po, hindi po magtatanong anong gagawin natin. Pati po yung quick response, kung magkakaroon po ng tinatawag nating brownout, meron po nakatoka para mas mabilis na maiayos yung kuryente. Pati po yung komunikasyon sa Malacanang at sa ground, maayos na rin po. May pinadala siya ron, conduit niya. Sino po? Si Tol. Tol, antindi mo Tol. Project na project ka ni Pangulong Duterte, kaya ka nanalo. O ngayon, pinagtaksilan mo na Tol.
Ganyan po ang totoong presidente magtrabaho. Kulimlim pa lang, ha? Kulimlim, wala pa pong baha. Kulimlim pa lang. Isa sa pinakamalakas na bagyo, si Ompong. Handa na lahat. Pati po yung mga cabinet official niya, pinauwi. Uwi kayo sa probinsya nyo para makatulong kayo sa ano, kung merong mga resource, mga nangangailangan yung mga kababayan ninyo. Nakita nyo po yung diferensya? Dito po, tapos, ang sabi pa bandang uli, para po sa dadaanan ng bagyo, manatili po kayong makinig sa mga government TV station and radio station. Yan po ang katotohanan. Ano po bang ginagawa natin bago dumating yung Christine? Nakikinig po ang mga tao sa Quadcom. Puta, kala mo walang bagyong darating. Quadcom ang iniintindi, yung mga sinasabi ni Garma. Nakikinig sa pinagsasabi ng mga congressman dito po sa kasamaan ni BP Sara. Yan po pinakikinggan. Before dumating si Christine. Kailan po nag-meeting? Nung baha na. Ang layo po, no? Ang layo po ng totoong presidente na in control. Ano pa ibig sabihin niya? Panay military, di ba? Alam niya kasi yung military matindi magtrabaho. Military at police. Nakikinig kay Risa Ontiveros. Yung mga government TV station natin nakatutok para siraan ng mga Duterte. Kailan po nagpa-meeting? Nung bahana. Nire-report actual. Sabi ng mga taga-Marinis, bahana po, nangingi po ng tulong, sabi ni Remulla. Anong gagawin natin? Tapos napag-isipan na humingi ng tulong sa US, humingi ng tulong sa Southeast Asia. Yan po ang ginawa ng Pangulo nyo. Ang layo. Kaya meron tayo kahit mahina, si Ompong 285 kilometers per hour. Ito po si Christine 95 kilometers per hour. Ang layo po. Kahit tumayo kayo, kaya nga may mga nagtitiktok pa di ba? Nakakapagsagwan pa yung mga binaha May mga nagtitiktok pa sa bahaan Kasi hindi naman hindi ka tatangay ng malakas na hangin. Baha lang talaga. Yung baha po na yan, kung na-evacuate po yung mga tao, kung nasa evacuation center, no? Hindi na raw ba dadalo? Kapapakinig ko lang kay Kaya, ito masama to magbalita tong tao na to Kaya mahirap po habang nagbo-broadcast kami, magsasabi na hindi na dadalo. Kapapakinig ko lang kay Panelo, dadalo Ano ba talaga? Teka lang. Alamin natin yan. Instant talaga rin ngayon. Nakikita, may nakita po ba kayong evacuation center? Tapatan po tayo. Nung kasagsagan po ng bagyo, may nakita po ba? Pinakita po ba yung mga TV station yan po ang malaking diferensya. Kaya po tayo nakaligtas sa pandemya, sa mga baha, sa 4 out of 10 na pinakamalalakas na bagyo sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas mula noon hanggang ngayon. Top 10 na bagyo, 4 naranasan natin na pinakamalalakas to. Naranasan po natin sa panahon ni Tatay Digong. Nariyan po si Odette, si Rolly, si Ulysses, at saka to si Ompong. The rest, tigi-tigisa lang. Isa lang kay Pinoy. Si Yolanda lang. Putya, 6,000 patay. Isa lang kay Gloria. Hindi nga rin malakas yun. Si Undoy, hindi rin nga malakas yun. Bumaha lang din Ang dami rin namatay.
Pero kay Pangulong Duterte po, in fairness, dahil handa, konti lang po namatay. Ito po, 4 na milyon ang biktima. 100 lang po ang namatay. Ganun po kahanda yung gobyerno noon. Okay? Okay. Sa balita na po tayo. Balitang-balita po, na nga po, si Pangulong Duterte po ay nagsabi po ang kanyang dating spokesman at may pahayag na rin po dito na dadalo. Kung matutuloy po to, kung makumpirma po natin na dadalo, nariyan po tayo sa Senado bukas. No? Siyempre, susuportahan natin yan at pakikinggan natin. Para makasiguro tayo, ayan, nag-message na po ako rito. Tatanong ko lang kung tuloy si PRRD bukas. Mamaya malalaman natin kung kumpirmado na. Alam ko kumpirmado na. Nanawagan na po si ano. So lahat po pag kumpirmado to, nananawagan po ako. Sama-sama po tayo doon. Pakita po natin para magulantang tong mga hinayupak ng mga senador na to. Na hindi kami papayag. No? Na-imbestiga kayo na-imbestiga sa mga Duterte. Pucha, may malaki tayong problema. 61 billion sa Bicol alone. 61 billion po ang flood control program. Ang problema nito, dati wala po nagdi-deny. Sinabi ni Pangulong Marcos may 5,500 tayong flood control na bangga lang, no? So yung panahon ni Karina, bumaha, nabangga lang daw yung flood control. Ngayon wala na pong paliwanag. Dinideny na ni Saldico. Dinideny ni Saldico na may malaking budget sa Bicol ng flood control. Isa sa inyo ni Villanueva, ni Senator Villanueva, isa sa inyo ang nagsisinungaling. Ha? Yan ang dapat imbestigahan natin. Saan napunta yung 61 billion? Baka ni poste, wala yan. Saan man napunta yung 61 billion na yan? Okay lang kayo mag-imbestiga sa mga Duterte, walang problema. 125, ikumpara nyo sa 61 billion. Yung 125, nakakakita kayo. Ito po para saan po yan? Yung 60, para saan po yung 125 billion? Tuloy na tuloy po. Ang pagpunta ni Pangulong Duterte. Kayo, sino yung nameke dyan? Puta, tanggalin na natin yan. Sino yung nagsabing hindi tuloy? Tatanggalin na kita. Hindi ka naniniwala sa balita ko. Ano nyo nga yan, burahin nyo nga yan, tao na yan, yan ay, una, hindi nagtitiwala sa akin. Na nga, pamagat ko nga, PRRD, dadalo sa Senate. Tapos, magbabalita. Mga nanlilito yan eh. Habang naka-live ka, siyempre, akala nila. Habang naka-live ka, siyempre, akala nila, kaya ka nilang lituhin. Okay. Sino ba yan? Pucha, tanggalin na natin yan sa channel natin. Kung wala kayong tiwala kay Badong. Ako na nga huli sa balita eh. Hindi pa kayo nagtitiwala. Okay. Tuloy po tayo. Yung mga gustong makasaksi ng pagdating, siyempre sa labas lang tayo dyan. Hindi yata yan amik. Ha? Wala kayong tiwala. Okay, punta tayo. Tsaka ka na namin babalik pag kami ang mali. Nananawagan po si Panelo na lahat po ng grupo ng mga Duterte supporters ay pumunta po bukas sa Senado. Bihira po may mga nananawagan na ganito, no? So, show of force naman po tayo. Pero ako po, ako, dinidignify pa natin to. Kaya lang, syempre, kinakailangan natin sumunod, di ba? Sumunod nga si Tatay Digong. Pinagbigyan niya nga yung mga senador. Dahil siguro, gusto naman butatan ito. No? Gusto nang butatain tong Quadcom. Alam po ninyo, kung ako lang, hindi po nararapat tong mga investigasyon na to ngayon. Una, matagal nang tapos yung war on drugs na yan. No? Ikalawa, pucha ito, mauulitan at mauulitan tayo dito po sa problema natin sa baha. Bakit?
Wala naman pong solusyon eh. Wala po. Panay, ngayon po ang mga palabas nila, yung bumabaha, ngayon bumabaha ng mga bigas, daming mga tulong, no? Hindi po yan ang importante. Ang importante po noon, nung tinatanong kayo, nung kasalukuyang nasa bubong ang mga tao, nasaan kayo? Hindi po ngayon. Pucha, nakarating ka na nga dyan eh. Nagme-meeting nga kayo. Buti pa nga si Lenny, lumusong. In fairness, pareho kayong epal. Si Lenny tsaka yung acting president natin. Overacting president. Pareho kayong epal. Kasi tapos na lahat. Tsaka kayo. In fairness kay Lenny, nakakahiya po. Alam nyo, nakakahiya po talaga tong gobyerno natin. Mismong yung number 1 senatorial sa lahat ng mga survey, almost lahat ng survey, number 1 senator, si Erwin Tulfo, na malapit, congressman. Erwin Tulfo, congressman nga pala yan. Malapit kay Martin. Alam niyo kung kanino nagbigay ng donasyon? Si Erwin Tulfo? Hindi po sa gobyerno. Hindi po sa mga hindi po sa mga taga Bicol. Sa Angat Buhay. Diyos ko, bakit po? Anong meron? Kilala ba talaga kayong mga taga Bicol na hindi Sino ba mga namumuno dyan? Pasensya na. Chis Escudero. Talaga bang hindi mapagkakatiwalaan? Hindi ko maintindihan eh. Bakit? Si Willie Rebillame rin rin nagpunta. Nag-donate din pero alam natin kung bakit sila nagdo-donate kunwari. Alam natin na mumulitika lang sila. Pero pwede rin naman sila mamulitika na idirekta nila sa mga government official. Bakit po kaya hindi sila nagdo-donate sa mga government official natin? Yun po ang nakakahiya. Hindi niyo po ba naunawaan yun sa inyong mga taga Bicol? Baka tuwan-tuwa pa kayo na nagdo-donate kay Lenny. Tama rin naman yun. Tama naman yun na si Willie Rebillame at si Axis, Erwin Tulfo, ay para siyempre, alam naman yung mga media uto-uto kay Lenny yan eh. O di balita sila, pero pag direkta sila sa mga mayor, direkta sila sa mga gobernador, hindi sila mababalita. Ikalawa. Pero bakit yung PAGCOR? Kay Lenny pa rin, sa Angat Buhay pa rin. Doon ako namomblema. Bakit pati yung PAGCOR na pera na ng taong bayan, hindi pa dinirekta sa mga gobernador, sa mga mayor? Bakit nga kaya? Alam kaya nila? May alam ba sila na hindi natin alam? Kunwari nag-donate ba ng 3 milyon, makakarating kaya yun? Yung donasyon na yun? Ay, nagtataka pa kayo na walang balita sa OBP. Sa mga social media lang po kayo. Maririnig niyo yung Office of the Vice President na naroon na, mga nakatulong na. O para naman sa kaalaman nyo, no? Namimigay po yung OBP. Matagal na po. Nagsimula pa lang yung bagyo. Okay, punta na po tayo rito, no? Ito po, masamang balita. Imbis po na i-resolve muna natin kung ano po yung nangyari rito. Sa 61 billion. 61 billion po yan. Masyado kayong concerned doon sa 125 million. Ano po ba mas malaki? 61 billion o 125 million? 125 ang mas malaki. Wala pa pong 1 billion yung 125. 1/10 lang yun. Pero yun ang concern nyo. Bakit hindi po kayo concerned sa 61 billion, mga congressman? Bakit ayaw nyo po
imbestigahan kung meron ba talagang naitayo yung 61 billion? Takan-takan na kami. At hindi po kami papayag na hindi po kayo mag-imbestiga. Parang wala lang sa Pangulo, baliwala lang. Mr. President, bumabaha po. Wala na kayong hinahanap na flood control ngayon, okay na lang sa inyo. Naglaho lang yung 61 billion. Aba, hindi po obra yan. Ang masakit pa nito, biglang nag-announce pa yung Pangulo. Kinakailangan natin ng proyekto rito dahil binabaha. Meron pang tinatawag na Bicol River Catch Basin Project o Bicol River Basin Development. Teka po muna, mahal na Pangulo. Para raw. Ito sabi ni, ibang klase talaga tong presidente nito. Meron 61 billion, hindi hinahanap. Kung ako kasi presidente, asan ba rito ang 61 billion na pinatayo natin na flood control projects? Asan yung mga proyekto na yan? Wala eh. Alam mo, dumalaw siya sa, dumalaw po yung presidente natin, si acting president. Dumalaw po dito sa, sa acting po dahil uma-acting lang eh. Hindi naman talaga marunong magpresidente. Bistado na po kayo ng tao. Yung sinabi po ni BP Sara, totoo. Nakakita kayo po, memes na ngayon, yung lahat kayo sabay-sabay na imposible po eh. Na lahat kayo nakaturo sa mapa o kung ano man yun. Imposible. Okay. Hindi kasi, ito kasi nakalimutan ko puntuhan. No? Yung 125 kasi, ginamit po yan, di ba mga ano yan? Para po sa mga NPA. Laban sa NPA yan eh. Kaya sila galit na galit. Di ba? Sila Manuel, sila yung mga congressman. Laban kasi sa NPA 125 ni BP Sara. Eh. Hindi naman nililihim ni BP Sara yan. Di ba? Kaya sila galit na galit. Mabuti ba yun na ipanlaban sa NPA yung 125? Kayo na po magpasya. Baka sabihin nyo naman, bias ka kasi ba doon kaya lahat sa'yo mabuti? Yan po ba may ninakaw dyan si BP Sara? May resibo ba yan lahat? May nakita bang anomalya yung COA? Wala. Walang nakitang anomalya. Walang anomalya pala yung 125 na yan. So ano yung pinag-uusapan natin paulit-ulit? Para pasamain lang si BP Sara. Pag inulit-ulit nga naman, magmumukha na siya magnanakaw. Hindi po. Magmumukha siya magnanakaw kung may nag-aakusa sa kanyang magnanakaw. Yung wala pong congressman so far, walang congressman hanggang kasalukuyan na nag-aakusa na magnanakaw si BP Sara. Ang tagal na ba dong? Inuulit-ulit lang nila na may anomalya, di umano. Oo, kinakailangan nilang lagyan ng di umano. Kinakailangan nilang parang may anomalya. Kasi hindi nila pwedeng akusahan na magnanakaw. Bakit tayo nag-aaksaya ng panahon? Para siraan lang ng mga Duterte. Simple-simple lang. O ngayon, ito po, 61 billion. Naghahanap ang tao. Mismo si Saldi ko, ang nagdi-deny. Aba, teka muna. Puta, si BP Sara, hindi niya dinideny na may 125. Sinabi niya, ginastos niya laban sa NPA. Sa recruitment, di ba? Alam natin, sinabi. O kung saan pa hindi ako sigurado, hindi nga pala ako nalilito na rin kasi ko eh. Ang tagal eh, kala mo, ang daming Ito po, dito tayo. Simple lang po. Flood Control Program. Kahit po bobo, hindi ko po sinasabi si Coach Jarrett at saka si Mike Abia. Sinabi ko po kahit bobo. Kahit bobo. Hindi po si Jarrett at si Abe. Ulitin ko.
Kahit sino pong bobo. Hindi po si Ninyo ang tinutukoy ko. Wala akong tinutukoy. Ang ibig ko po sabihin, kahit bobo, pag narinig mo na flood control project, madali lang pong unawain yan kahit po mahina kokote. Hindi po si Ninyo, hindi po. Wala akong sinasabi Ninyo. At saka si Jared at saka si Abe. Wala po ako sinasabi. Lalong hindi ko po sinasabi na tinutukoy ko si Ed Langaw. Hindi po. Ang sabi ko po, kahit sinong bobo, ang pagkaunawa pag sinabing flood control project, ay ibig sabihin proyekto para maawat, hindi makapaminsala yung baha. Di ba? Ibig sabihin, pag umuulan, hindi babahain. Simple lang po yun eh. Ngayon, kung bumaha pa rin, it's either palpak yung proyekto o wala talagang proyekto. Dalawa lang eh. Hindi mo po pwede sabihin na penging budget na flood control para maawat yung baha. Dito po sa BGC, hindi pa po nagkakabaha dito. Kasi meron po silang totoong flood control project. May hukay pong malaki rito. Maliit lang tong BGC Kaya mong lakarin dulo sa dulo. Kayo, kaya nyo. Ako hindi ko kaya. Hanggang kalahati lang. Pero kaya kong lakarin mula rito hanggang dun sa hukay na malaki. Ang taas nun, Park Burgos. So dun sa ilalim, may malaking hukay dun. 4 na palapag. 4th floor. No? Na doon napupunta yung tubig na kahit na gaano kalakas yung ulan. Tapos unti-unti nila yan ilalabas sa ilog. Yun po ang ibig sabihin ng flood control project. Nag-isip kayo paano hindi babahain yung lugar. Kasi laki po yun, yung laman po nun, 8 Olympic size swimming pool. So kung maliit lang yung BGC, pasok na pasok lahat ng tubig kahit saan, hindi siya babahain. Yun po ang halimbawa ng flood control. So walang baha. May flood control project nagpondo ka 61 billion dyan sa Bicol. Tapos bumaha pa rin. Dalawa lang po yan. Is either walang project, nagkabulsahan lang, or palpak yung project nyo. Imbes na palabas sa Bicol, gumawa kayo ng proyekto. Kasi, paano nyo papaliwanag yan? Ngayon lang po daw nagaganap tong mga malalaking pagbaha na to. Paano nyo ipapaliwanag yan? Di ba? Na may baha pa rin. 61 billion ang ginastos dyan. Walang balak alamin ng pamahalaan. Na hindi nagagalit yung Pangulo. Hindi niya nga alam. Paano magagalit? Tanungin mo nga kung ano solusyon. Ano gagawin natin? Ang solusyon ng Pangulo, hintayin na humupa ang bagyo, tsaka tayo magre-rescue, tsaka wala na po i-rescue, na-rescue na nila yung sarili nila. Pero iimbestigahan pa rin yung 125. Nakuha niyo yung style nila. Pasasamain pa rin yung 125. Style yan Okay. Flood control program, nasaan? 61 billion, saan nyo ginamit? Kung ginamit nyo. Kaninong bulsa napunta yan? Wag na po tayo yung ano-ano kayo, i-deny mo lang saldi ko. Hindi ubra yan.
Nasaan na yung mga congressman na bumabaha ng biyaya? Pucha, nagsabi nun, binaha sila ng tubig. Wala tayong naririnig na press con dun sa congressman na Beatrix. Bumabaha daw ng biyaya. Ngayon ba bumaha ng biyaya dyan? Ngayon binagyo kayo, binaha kayo ng biyaya, yung mga taga Batangas. Kumusta yung mga taga Batangas? O ang masakit pa po nito, no? May baha na nga. Imbis po na sitahin. Ako sisitahin ko muna eh. Kung ako leader, kung ako po presidente, ang una kong gagawin, nasan yung 61 billion natin na project dyan? Ano nangyari? Hindi. Pagbaba ngayon, pucha, kala mo nakalimutan siguro, baka automatic sa kanya. Pag nakakita ng tao, kakamay at saka kakaway at ngingiti. Akala election pa rin eh. Si Pangulong Duterte pumupunta sa may baha, seryoso. Hindi po yung kamay, pucha. Pinapila yung tao, alam mo pinapila. Oh, ano sasabihin niyo sa Pangulo? Oh, pasalamat kayo, dinalaw kayo ng Pangulo. Kay Pangulong Duterte, pag pumunta, natatandaan ko sa Dinagat Island ba yun? Kusa po yung mga tao, Duterte! Duterte! Puta mga tao ngayon, pag nakikita si BBM, walang sumisigaw na Duterte. BBM pa. Walang sumisigaw na BBM na eh. Antindi talaga ng kapalpakan. Tapos ngayon, ang solusyon ngayon, para daw pang matagalan na, i-revive ang Bicol Catch Basin na sinimulan ng kanyang ama na naman. At hindi natigil noong 1986. Proyekto na naman. Mr. President, may proyekto na naman kayo. Bilyon-bilyon na naman yan. Alam nyo, imbis na grabe tong Pangulo, grabe tong gobyerno na to. Ganyan na ganyan nangyari sa NAIA. Nag-brown out. Pucha, imbis na magalit. Wala lang. Nag-brown out ulit. Wala na rin. Sanayan na lang. Sanay na tayo dyan. Para solusyon nila, para mawala na brownout, i-privatize na natin na iya. Ngayon, privatize na. Ang ganda na. Tumaas, galing na ng ang laki ng improvement. Ang laki ng improvement sa bayad ng mga tao. Ang laki ng bayad ngayon sa parking, ang laki ng bayad ngayon sa parking ng eroplano, ang laki ng improvement. Dati, saglit ka lang maghihintay ng bag mo. Ngayon, oras. Dati, minuto lang, nariyan na yung bag mo. Ngayon, oras. Galing ng improvement dahil sa privatization. Bilib na bilib ako. Ang privatization yan. Ngayon, ulitan na. Dapat. Baka daw i-privatize na yung Bicol. Uy, pati Batangas Kaya lang malaki kasi. Kaya na-highlight yung Bicol. Kasi taga ron si Saldico. Kaya na-highlight kasi may 61 billion na budget. Instead na hanapin po yun, katulad po sa NAIA na nag-brown out, instead na tukuyin, may heads must roll. Wala pong heads must roll eh. Napakabait nitong palpak na lahat. Okay pa yan. Baka bigyan pa na award yung mga yan. Instead na heads must roll, eto po, ang sabi.
Kinakailangan natin ng permanenteng solusyon dito sa baha sa Bicol. Kaya i-revive natin yung 1970s na Bicol River Basin Development Project na natigil noong 1986. Tindi, pondo na naman. Ang tindi mo, boy. Tuwan-tuwa na, no? May pondo na naman tayo. May project na naman. Bakit po permanent? Ibig sabihin yung 1.7 billion na budget natin sa flood control ngayon, 1.4 billion a day na project, flood control project. Ibig sabihin, hindi po permanent yun. Ano ibig sabihin na permanent solution sa baha? Binadgetan nyo lang pero hindi permanent solution yun. Hindi talaga makakalutas ng baha yun. Nag-budget lang kayo. Tindi. Puta, nakakatakot isipin yung mga pinagsasabi nyo, Mr. President. Ako pag intindi ko, kalimutan na natin yung mga dating proyekto. Magtayo ulit tayo ng bagong project. Imbis po na sitahin ninyo yung mga kontraktor. Kung meron talaga sila pinagawa, bibigyan nyo na naman ng trabaho. Pagkakakitaan yung mga kontraktor. Thank you very much, Net Dulce, sa 75 pesos na pangkape. Pucha, bagong pagkakakitaan na naman yan ng mga kontraktor. Sally Rigor, thank you very much sa 15 AED. Antindi nyo talaga, Mr. President. Mr. President, gustong-gusto namin yung ginagawa nyo eh. Ang husay nyo talaga maging pinuno eh. Biruin nyo. Hindi nyo masolusyonan yung baha. Gagawa na naman kayo ng bagong proyekto. 5,500 na yung pinagmalaki nyo, di ba? At yan po, 5,500 nung nakaraan SONA. Mula po nung nakaraan SONA, may 5,500 na naman na tinatayo. Asan kaya tinatayo yan? Meron ba talagang tinatayo? Baka naman bulsa na tumatayo sa inyo. It's about time na manawagan tayo sa Senado at sa Kongreso na imbestigahan nyo yung mga flood control program. Mag-imbestiga kayo. Kalimutan nyo na yan. Kung merong kasalanan si Duterte dyan sa lintik na war on drugs, concern na concern kayo? Katarungan para sa mga drug lord? Paano yung 85 na po ngayon? 85 na po ang patay ngayon. Wala po silang katarungan? Hindi po inosente yung mga pinapatay ni Tatay Digong. Yung mga sinadya niya, yung mga pinag-uusapan yung plinanong katayin. Alam niyo po kung bakit plinano ni Tatay Digong yun? 126 na ba ngayon? Pre-5? Wala pong katarungan yan. Hindi nyo imbestigahan. Concern kayo dun sa 3 drug lord, 4, pati si Espinosa. Doon kayo concern? Kaya tuloy yung investigasyon? Thank you very much kay Jultan. God bless the Philippines. Para saan po yan? Yung catch basin na yan. Ngayon pa lang kayo magpaplano. Popondohan na naman. Tuwan-tuwa na naman yung mga... Mr. President, hindi po kami naghangad ng kung ano-anong mga another flood control program. Alam po namin, baha. Kahit mahina yung bagyo, binaha kayo dahil walang flood control program talaga.
Ang gusto namin, itigil na po yung kapopondo ninyo. Binawasan yung pondo ng Office of the Vice President. Bakit hindi nyo po mabawasan o ipatigil na yan? Kung hindi po nakaka-create o hindi po nakakapigil ng baha yung mga flood control program, huwag nyo na pong pondohan. Ang dami po eh. 1.4 billion a day. Kung 1.4 billion a day, at ang kailangan lang naman, lahat ng narinig ko, ang kailangan lang nila habang bumabaha ay rubber boat, ibili nyo po yung 1.4 billion ng mga rubber boat. Pabahain nyo po ng rubber boat sa buong Pilipinas kasi yan lang ang kaya ng utak nyo. Pinayayaman nyo lang yung mga sindikato ng flood control program. Tapos pag may nagtanggol, puta, ano kaagad eh. Kaso agad eh.